Panginoon, sa magbabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, Lord, we rebuke, Panginoon, lahat ng pwedeng gawin ng kaaway, Panginoon, sa gawain mo, Lord God, in Jesus' name, Lord God, ang gawain mo, Lord God, ay tanging sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. So we rebuke, Panginoon, lahat ng pwedeng gawin ng kaaway, Lord God, sa gabing ito. At nawa, Panginoon, yung gawain na ito, Panginoon, ay maialay namin sa iyo, Lord God, tanging sa iyo lamang, Panginoon. We claim the victory, Panginoon, na gawain na to, Lord God. Lahat po ng ito, Panginoon, ay ginagawa namin para sa iyo, tanging sa iyo lamang, Lord God. Lord God, kayo na po ang bahala, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na papunta pa lamang, Lord God, sa bahay-sambahang ito. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, Lord God, in Jesus' name. Lord God, kayo na po ang bahala, Lord God. We bring you back all of the honor, the glory, the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Tunay nga po na bawat isa sa atin ay pinagpala ng Lord. Lahat ng nandito ngayon ay pinagpala ng Lord. Naniniwala po ba tayo na lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung pagising pa lang natin sa umaga, napakalaking pagpapala na sa atin. Kaya patuloy na sa gabing ito, patuloy natin papurihan, pasalamatan ng Lord sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Buti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Ating Diyos, di Yes, siya Lord. Hallelujah. Mabuti ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay narito para purihin ka, dakilain ka, at sambahin ka, Panginoon. Magpupuri at magpapasalamat kami. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagpupula. Itaas ang ngalan niya, lahat ang nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Yes, Lord God. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoon, nararanasan, Panginoon, yung kabutihan mo, Lord God. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon, na nangyayari sa mundong ito, sa lahat ng uncertainties, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng nararamdaman namin, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, Panginoon, nariyan ka, Panginoon, para sa amin, Lord God. Patuloy na binibigyan mo kami ng buhay, ng kalakasan, Panginoon, ng kapatawaran, ng kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, Panginoon, patuloy na magpupuri, magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, ay para sa iyo at tanging para sa iyo lamang, Panginoon. Hindi kami matitinag, Panginoon, ng kung ano man, Lord God, yung nararanasan namin sa mundong ito. Hindi matitinag nito yung faith na meron kami. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Lahat ng nararanasan namin ngayon, Lord God, ay binibigay namin sa iyo, Panginoon. Lahat ng laman ng aming mga puso ay binibigay namin at sinusuko namin sa iyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad, Lord God. Dakila ka, Panginoon. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Oh Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y tataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
sa buhay ko. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Let your will be done in our lives. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain
Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord, hallelujah. Magliwanag ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. Nararanasan ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa lahat ng panahon ng aming buhay, patuloy ka namin nararanasan. Patuloy namin nararanasan na ang aming Diyos ay buhay. Na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan, Lord God, na alam namin, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord God, sa iyong awa at habag, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng uncertainties na nararanasan namin, Panginoon, nariyan ka, Panginoon. Nariyan ka sa aming tabi. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Hallelujah. Lord, kahit na ano yung nararanasan namin ngayon, kung kami yung nahihirapan, kung may sakit kami, Panginoon, kung nagkukulang kami financially, Panginoon, alam namin, Lord God, na may plano ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. At alam namin, Lord God, na ikaw yung patuloy na magpo-provide para sa amin, Lord God. Kaya ang lahat, Panginoon, ng aming mga alalahanin, Panginoon, ay dinudulog namin sa iyo at sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Magtitiwala kami sa plano mo para sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka. Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Patuloy na magpupuri. Magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka at tapat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord God. We will worship you. We will speak worship. Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri. Pasasalamat, Lord God. Patawarin mo pa, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa aming mga pagkukulang sa iyo, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon. Pupurihin ka namin, Lord God. Sasabihin ka namin. You deserve all the praises and all of the honor and all of the glory. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa awat habang mo, Lord God, na patuloy namin nararanasan.
kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man, Lord God. At ang nais mo para sa amin, Lord God, ang nais mo, Lord God, ang aming lakaran sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Let your will be done in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin, Panginoon, na pinupuri, sinasamahan, at dinadakila. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nararapat lamang sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat at tanging para sa iyo lamang. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, parangal at pasasalamat at tanging para sa iyo lamang. Amen. Amen. Sige po, sabihin po natin na nagmumula sa ating mga puso na si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aking Panginoon. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. To God be the glory. Ayan, na-bless po ba ang bawat isa? Ay, bigyan nga po muna natin ang Lord ng isa pong malakas na balakpak. Alam ko po na ang bawat isa po sa atin na narito po ngayon ay pinagpala po ng Panginoon. Ngayon po, dadako na po tayo sa isa pa pong paraan po ng pagbabalik ng kapurihan sa ating Panginoong Jesus, yung pagtetestimony po. Yan. Sino po yung unang matapang na anak ng Lord na nais pong magbalik ng kaburihan sa ating Panginoon? Yan. Sige, pakikalapit nga po yung mga katabi nyo. Tapos sabihin nyo po, kapatid, pinagpala ka ba? Magpatotoo ka na. Ayan po. Sige, isati shine daw po. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po natin siya. Praise God po. Inala ko pa, nahihiya pa, hindi pala nahihiya. Inisip ko yung ipagpapasalamat ko talaga sa Lord. Kasi sa dami ng ginagawa ng Lord sa buhay namin, ang dami kong ipagpapasalamat. Kaya iniisip ko, Lord, ano ba ipagpapasalamat ko? Hindi. Gusto ko pong ipagpasalamat sa Lord yung kabutihan ng Lord sa buhay po ni Eve. Si po kasi nag-LBM po siya 2 araw. Tapos halos ayaw niya kumain. Tapos inisip ko bakit siya nag-poop, bakit siya nalagnat. Pero unti-unti pong nawala yung lagnat niya, unti-unti pong hindi na siya nagsusuka. Salamat po sa Lord sa kagalingang binigay niya kay Eve. Kasi maski po si Eve, siya mismo po yung tumatawag sa Lord ng kagalingan. Kaya nagpapasalamat po kami kay Eve na natututunan niyang tumawag sa Lord. Natututunan niyang sumaklolo sa Lord. Kasi nung nakaraan po, ang iniinda naman po niya, yung ulo niya. Tapos umiiyak siya, Lord, pagalingin niyo na po ako. Lord, alisin niyo po yung sakit ng ulo ko. Sa nakikita ko po kay Eve, nagpapasalamat po talaga ako sa Lord. Kasi natataniman po siya unti-unti at yung protection at yung paggabay ng Lord ay nakakaib. Kaya salamat po sa Lord sa kagalingang binigay sa Kanya. Tinugon po ng Lord yung panalangin niya. Panalangin po namin. To God be all the glory po. Ayan po, parang kagaya lang din po sa naging testimony po ni Ate Shine na yun nga po sa dami po ng kabutihan po, sa kabutihan po ng Lord sa mga dami pong ginagawa niya sa buhay natin. Yan na lang po natin yung pagpasalamat po natin sa Lord. And tunay nga din po na ang Lord po yung ating dakilang manggagamot. Yan, sino po yung nais pong magbalik ng kapurihan sa ating Panginoon? Praise God. Nagpapasalamat po kay Lord sa maraming bagay na talagang hindi ko naiintindihan pero pinapaunawa sa akin ni Lord. Na talagang ang buhay ng tao ay nasa kamay niyang lagi. Kasi meron po kaming kamag-anak na pinag-pray kami doon. Nag-pray po kami doon ng healing but
yun na lang pala yung hinihintay, yung panalangin mo na ipagkatiwala mo yung buhay niya, yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, at ang kanyang katauhan sa kamay ng Panginoon. And salamat po sa Panginoon dahil siya po ay tumanggap na rin ng kaligtasan before. Tinanggap niya na si Jesus Christ. So 94 na po siya ngayon. Kahapon lang po siya namatay, 7 o'clock. Tanghali po kami pumunta doon ni Seni. 7 o'clock, sabi niya, namatay na kain na. Wala tayong magagawa. Gusto natin ng healing, pero yun na yung gusto ni Lord eh. Minsan nagkakaroon ka ng question, bakit namatay? Di ba nasa kamay ni Lord ang buhay ng tao? So kahit na anong gusto ni Lord, pwede niyang gawin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon that we are overcomer. Naniniwala po ako na nagtagumpay ang Panginoon sa buhay niya dahil 20 po yata nung nakaraang nagsimula yung hindi na siya kumakain just because dropper na lang. At up to kahapon, yun lang yung kanyang yung dropper na lang. Kaya talagang at the age of 94, sabi ko nga kaila doon sa aking mga kamag-anak doon, bonus na ako ng ina yun, 94 na. Hirap ng makamit yung ganyang edad, sabi kong gano'n. But I give thanks to God dahil napakabuti ni Lord. Hindi siya, yun na lang pala yung inihintay. Sabi ko na, yun na lang pala inihintay, yung ipanalangin siya at ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos sa kanyang buhay. At yun na po, naganap na kinuha na siya ni Lord. And I ask forgiveness sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid ko, lahat tayo gusto nating magtagumpay. Walang gusto ang Diyos kundi magwagi, magtagumpay tayo. Sa anumang pagdaraanan natin dito sa buhay na to. Pagsubok, karamdaman man ay dumating, God is really there. Diyos pa rin siya na mahinga ng tulong sa lahat ng area ng ating buhay. Physical man, financial man, lahat ng area ng ating buhay. Alam ni Lord kung paano tutugunin. Lahat tayo mahal ng Panginoon. Wala naman po siyang pinupuwera sa kaharian niya. Lahat ay qualified. Tandaan po niyo yan. We are not disqualified. We are qualified in the kingdom of God. Tandaan po niyo yan. Wala siyang pinupuwera sa kaharian niya. Maging ito ay hindi matalino. Kahit ito ay mangmang. Kahit ito ay hindi nag-aral. We are qualified in the kingdom of Jesus Christ. Sapagkat ginagawa natin ang kanyang gusto. Humahayo tayo at ipinangangaral ng Ebanghelyo, tumatanggap ang tao sa Kanya. Ba't hindi natin sila mapipilit na dalhin dito? May tamang panahon sa lahat ng pagkakataon. Tayo nga pinagtataguan din natin yung mga tao pag pumupunta yung mga mangangaral ng Ebanghelyo before. So, ganun din tayo minsan. Pagtataguan ka, pumupunta ka, ang init ang araw na yan. Kahit na mainit, pupunta ka, pagtataguan ka. Pero we need to love them. Pagtiyagaan natin sila at ipanalangin sapagkat kailangan din nila si Jesus sapagkat sila may mga talukbong pa ang kanilang mga mata. Ganon din tayo before. May talukbong ang ating mga mata, may talukbong ang ating mga tainga. Pero ngayon, God really set us free. He delivered us. He gave us freedom. Para mawala tayo sa kasalanan ng mundong ito at lahat ng mga masasamang pag-uugali man meron tayo. Pinalaya tayo ng Panginoon. Ako na, sabi nga pinalaya ng Panginoon sa fornication. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti niya. Kaya marami ring nagpo-fornicate. Dito sa lupain nating mga hindi kasal. Mga taong walang kasal, nagsasama sila. So we need to pray for them. At magkaroon tayo ng compassionate heart. Kasi kahit dito sa loob ng church, marami ding hindi pa kasal. So, marumi ang lupain. Sabi nga, nagpaparumi sa lupain ay ang mga bagay na ganun. But God gave them a chance na maunawaan nila na mahal sila ni Lord. Kahit na sa mga huling last breath. Sabi nga, nung magpunta kami sa hospital, pinanalangin yung taong yun. Kahit nakahuli-hulihan ng last breath niya, tinanggap niya si Jesus Christ. Kinabukasan, wala na yung tao doon. Ibig sabihin, patay na yun. So, napakabuti ng Panginoon. He's full of compassion, He's full of grace, He's full of mercy.
Kaya sa Diyos ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila at pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen and amen. Yun, nakagaya lang din po na sa naging testimony po ni Nanay Isa na ayun po na hawak po ng Lord yung buhay po natin na hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Lord. Pero yun, sa kabutihan po ng Lord sa buhay po ng tao po na yun is nakilala po niya si Lord bago po siya mawala po dito sa mundo. Ang ngayon po tinatawagan na po yung mag-share po ng Word of God. Praise God. Hallelujah. Yung malakas nga pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang banal mong pangalan. At sumandali po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos na may gawa ng langit at lupa, lubos po ang aming pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, natapos yung banal mong gawain, Panginoon, sa praise and worship. Salamat po, Panginoon, sa mga kapahayagan po kanina, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, at sa oras po na ito, patuloy po, Panginoon, ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang pagmimensaheng ito. Gabayan niyo po ako ng iyong Santong Espiritu, basbasan niyo po ako, Panginoon, sapagat kayo po yung magre-remind ng kahalagahan na maipalawanag ng may kaayusan ang iyong mensahe at naniniwala po kami, Panginoon, na sa oras na ito, ang kapahayagan mo sa mga kikinig ay magbibigay ng boldness para maglingkod at sumunod sa iyo. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Lesson number 4 na po tayo. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay pinamagatan pong serve Jesus, maglingkod kay Jesus. Amen. Hallelujah. Basahin po natin yung ating key verse sa 1 Peter 4:10 hanggang 11. Ito po ang sinasabi sa verse 10. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakikinabang ng lahat. Verse 11, ikaw ba ay tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sinasabi po dito na ang pagiging mabuting katiwala po na binigyan ng kaloob ng Diyos ay dapat ay handang ipagamit ang kanilang buhay para maibalik yung karangalang nararapat na pagluwalhati sa ating Panginoong Hesus. At bilang pinagkatiwalaan ng mabuting kaloob na espiritual, tayo po ay makikibahagi sa gawain sa pagpapalawak sa kaharian ng Diyos. Sa unang sulat po ni Apostol Pedro na sa mga mananampalatayang nakakalat sa buong Asia, pinalalahanan po sila ng manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Para po ito sa kapakinabangan ng lahat. Kahit dumaranas ng paghihirap, hinihikayat sila ni Pedro na gamitin ang kanilang espiritual na kaloob sa kapangyarihan ng Diyos para lamang sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Lagi po itong sinabi ni Apostol Pedro, yung patuloy na maibalik yung karangalan, kaluwalhatian para sa Panginoon sa ginagawang paglilingkod. Pinaalalahanan din sila ni Pedro na ang bawat mananampalataya ay may kaloob mula sa banal na espiritu. Ang mga kaloob na ito ay mula sa Diyos at dapat gamitin sa paglilingkod. Ang mga ito ay biyaya na dapat makapagpapalago, makapagpapalakas at magpapadibay sa bawat isang mananampalataya. Sinabi ni Pedro sa iba't ibang kaloob, binanggit niya na ang dalawang uri ng mga kaloob na hinihikayat niyang gawin. Kung ikaw ay tagapangaral, mangaral ka ng salita ng Diyos na mayroong kahusayan sa mga aral ni Kristo. At kung ikaw ay tagapaglingkod, maglingkod ka ng buong inam para sa kapurihang nararapat talaga para sa Diyos.
Ang paglilingkod sa Panginoong Hesus ay nangangahulugan pala ng mga halimbawang ginawa o ipinakita ng Panginoong Hesus. Siya mismo ay ipinakita niya sa kanyang mga alagad na buong puso at nagpapakumbaba, mapagmahal sa kapwa, punong-puno ng kabutihan ang kanyang puso, lalo na sa mga dukha at aba na nangangailangan. At pinagmamalasakitan din niya ang kanyang templo at ang pamumuhay na ganap na walang bahid at dungis. Pamumuhay na ganap, walang bahid at dungis. Ito yung mga halimbawang ating susundin na nakita at mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito. Ang mga aral ng salita ng Diyos ay binigyan ng kaloob. Dapat mayroong tapat na hangarin na mapaglingkuran ang tumawag sa Kanya upang mabuting katiwala sa pinagkaloob sa Kanya. At ang kanyang layunin ay laging makapagbigay lugod sa Panginoon. May masiding abukasiya na may taglay na kasipagan at pagkilos. Sumusuporta sa pagtataguyod upang mapaganda pa ang gawain ng Diyos. Ginagampanan ng maayos ang tungkuling ipinagkatiwala sa Kanya. At syempre, sa lahat ng gumagawa ng naglilingkod sa Panginoon, hindi ito magagawa ng sa sariling lakas, kundi sa lakas ng Espiritong ibinibigay sa mga naglilingkod. At bilang mga tinawagan sa paglilingkod ay kailangan po mayroon din tayong dapat na gawin. Ang una po ay dapat magpahubog at mag-aral ng salita ng Diyos para po tayo maging matapang sa pagpapahayag ng kanyang salita. At para sa gayon din ay hindi tayo mapahiya kung may magtatanong man sa ating ipinangangaral. Dapat po ay lagi tayong handa sa mga kasanayan ng Ebanghelyo ni Kristo upang tayo ay, kung questionin man ang ating ipinangangaral, ay tayo ay may isasagot dahil tayo ay nakabase sa Ebanghelyo ni Kristo. Tinapos ni Pedro ang kanyang paalala sa pagsasabing, ang lahat ng ating ginagawa ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. Bilang mga alagad ni Jesucristo, tinatawagan tayo na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Tulad ng ginawang halimbawa ng Panginoong Hesus, tulad ng nabanggit ko po kanina. Mismo siya ang naging magandang halimbawa sa kapakumbabaan, sa pag-ibig, sa pagtulong sa mga dukha at aba. Tayo din po ay pinagkalooban ng paglilingkod, maging sa ating mga kapatid at gayon din sa ating kapwa na dapat nating gawin. Hindi man natin kayang gawin na hugasan ang paa ng ating kapwa, pero meron man tayong kakayahang gawin ang patuloy na ilapit natin sila sa Panginoon. Ilapit sa paanan ng Panginoon. Maglingkod po tayo ng kusang loob at hindi napipilitan lamang dahil po ang ating paglilingkod kay Jesus ay pakikibahagi natin para sa mga tiniis na hirap ng ating Panginoong Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo ay tinawag sa dakilang layunin ng paglilingkod upang malugod ang Diyos na nakakakita na lahat ng ating ginagawa. Tayo mga alagad na tinawag upang maglingkod at pagtibayin ang iglesia sa pagpapalago, sa pagpapalawak ng paghahari ni Kristo. Hinuhubog po tayo ng Panginoon sa mga kasanayang pang-espiritual at sa mga salita niya na siyang humuhubog sa atin at bumabago sa atin araw-araw sa ating mga puso at buhay. Upang maging epektibo tayong mga tagapaglingkod at binigyan ng iba't ibang mga kaloob ng mga anak ng Diyos, maglingkod po tayo una sa ating kapwa at sa ating iglesia. Sa mga bago pa lamang na nababahagi na ng salita ng Diyos, mayroon ding magandang mangyayari at epektibo sa kanilang buhay ang sila ay mabago ng Panginoon. Babaguhin din sila ng Diyos at gagamitin sa paglilingkod kapag naunawaan na nila ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po yung sa mga nabahagi na natin ng salita ng Panginoon sa mga baguhan. At ngayon po ay darako na po tayo sa ating pag-aaral at introduction pa lamang po yung ating pinag-aralan ngayon. Ito na po ang ating pag-aaralan. Una po, maglingkod kay Jesus. Ang mga alagad ay binigyan ng mga kaloob upang maglingkod sa isa't isa. Sa Roma 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo,
Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Ano-ano pa ang mga iba't ibang kaloob na nakasulat at ano-ano ang mga sukat nito sa mga talatang ito. Sa mga pagkilala sa mga espiritual na kaloob, tutukuyin natin kung saan ba tayo nakabahagi o nakapaloob sa ministeryo. Ang mga alagad ay naglilingkod sa Panginoon upang patibayin ang iglesia. Mayroong dapat disiplina, nagpapasakop sa kanyang leader at may maayos na pamumuno sa kanyang sambahayan. At hindi ang pansariling kagustuhan lang ang ninanais. Upang maging epektibong kagamit-gamit sa Panginoon sa ministeryo ng paglilingkod, iwanan muna yung comfort zone at yung mga bagay na pinapahalagahan, kundi ang unahin ang pagkatawag sa Kanya ni Kristo. Sa 1 Peter 2:4-5, lumapit kayo sa Kanya. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa Kanyang paningin. Sa verse 5, tulad ng mga batong buhay, tayo po yon. Maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya, alang-alang kay Jesucristo. Napakahalaga po ng mga gagampanan ng mga batong buhay na itinalaga para sa paglilingkod sa Diyos. Kung ano man yung spiritual gifts na ipinagkaloob sa atin, dapat ito ay makapagbibigay ng lugod sa harapan ng Panginoon. At tayo pong lahat na nakipag-isa na kay Kristo, tayo po ay mga batong buhay na may binagong buhay. Nagpapasakop sa paglilingkod, sa pagpapalago at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ang batong buhay ay hindi natitinag, hindi madaling mabasag o durugin. Naninindigan ang mga batong buhay at batayan ng katibayan, hindi madaling ugain at sirain. Dahil si Jesus ang tunay na batong buhay, siya lamang ating muog at kublihan na ating sandigan at ang ating paglilingkuran. Ang mga taong buhay ay mga aktibo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nagpapakita ng kasibagan sa mga gawain ng Diyos. Gawain tulad ng Sunday service. Lagi dapat aktibo tayo doon. Sa midweek service, tulad ng ginagawa natin ngayon. Sa cell group meeting, sa mga evangelism, dapat tayo po ay nakikibahagi sa lahat ng paglilingkod o ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Si Jesus ang ulo at pundasyon ng ating iglesia. Itinatag niya ang iglesia at pinalalago niya ito upang maging ganap. Tayo ang batong buhay na gagamitin ng Panginoon at binigyan ng tamang sukat na kaloob. Ang bawat alagad upang magamit ng Diyos sa kanyang iglesia upang tayo sama-samang maglingkod. Sabi sa Efeso 4:11, binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba'y ebanghelista at ang iba'y pastor at guro. So verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ano-ano ang mga kaloob na nabanggit sa mga talatang ito? Maging apostol, ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. At marami na po mga kapatid na pinasisimulan itong gawin upang magamit at ipagkaloob sa atin ng mga espiritual na kaloob. Tulad po ni Pastor Vic, siya po ay tinawag na pastor. At marami pong iba'y tinawagan na maging guro. Ikalawa po, ang paglilingkod kay Jesus ay araw-araw. Hindi sinabing kung kailan lang, kundi araw-araw. Ang mga alagad ni Kristo ay naglingkod ng buong puso, anumang oras, saan mang lugar na mapunta. Kung saan dinadala ang kanilang mga doon ginagamit sila ng Panginoon upang ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. At mababasa natin ang buhay ng mga alagad tulad nila Pedro, Andres. Halimbawa, ang buhay ni Pedro nang tawagin siya ni Jesus, nakikipagkwentuhan si Pedro sa Panginoon at sinabi niya, Guro, magdamag na wala silang mahuling isda. Sabi ng Panginoon kay Pedro, ihagis mo
Bumalik ka ulit sa laot, ihagis mo yung mga lambat. Mamalaot uli sila. Sagot ni Pedro, dahil sinabi niyo yon, Panginoon, ihuhulog ko po ang aking lambat, sabi niya sa Panginoong Jesus. At ang nangyari nga ay napakarami nga ang nahuling isda ni Pedro. Ang mga himala ay sapat na pagkilala ni Pedro na si Jesus ay may taglay na kapangyarihan na lumalabas sa kanyang bibig at napangyayari ang anumang kanyang sabihin. Si Pedro ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagpakumbaba, humingi ng tawad, kaya umaksyon agad si Pedro. Sumama at sumunod kay Jesus. Iniwan niya ang kanyang lambat at ang kanyang bangka. Sumunod at naglingkod sa Panginoong Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, mula ngayon, pero ikay magiging mamamalakaya na ng maraming tao. Araw-araw kasama ni Pedro ang Panginoon sa misyon. Tayo po ba araw-araw? Praise God. Marami pong mananampalataya, kaya naglilingkod dahil sa mga karanasan, mga himala ni Kristo na naranasan sa bawat buhay ng bawat isa. At maaging sa atin dito sa Alpha Omega Incorporation, dito sa Alpha Omega Christian Church Incorporated, hindi nila sinasayang ang mga pagkakataon na makapaglingkod at makagawa ng mabuti. Maparangal lamang nila ang Diyos. At alam niyo na po kung sino yung gumagawa niyon ng mga anak ng Diyos sa Alpha Omega. Sabi po sa Kalosa 3:22, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin niyo ang inyong amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng mga tao, kung hindi, dahil talagang tapat at may takot ka sa Panginoon. Praise God. Praise God, nawala. Purihin po ang Panginoon. Praise God, babalikan ko lang po. Praise God, hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ipinapahayag ng mga talatang ito ang tunay na saloobin ng tao habang naglilingkod sa Panginoon. Pinaalala ni Pablo sa mga mananampalataya na maglingkod sa Panginoon ng may mabuting puso at tapat na hangarin at bumubukal sa pusong malinis na budhi. May pag-ibig, may katapatan sa lahat ng ginagawang paglilingkod. May nakakakita man o wala ng kanyang ginagawa. Ang tunay na tagasunod, alam niya kung sino ang kanyang master. Kilala po ba natin kung sino ang ating master? Amen, si Jesus. At tayo po ay mga servant. Hallelujah. Isang katotohanan na dapat nating maunawa na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang dakilang kapahayagan na hindi tayo deserve dahil tayo ay makasalanan. Pero tayo po ay pinili at kinahabagan. Hindi lamang yon, patuloy na tayo ay piniling maglingkod pa ng ating Panginoon. Pinili tayo na bigyan ng mga kaloob na magagamit natin para paglingkuran siya. B. Ang mga alagad ay naglilingkod ng may kagalakan. Sabi po rito sa awit 102, umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran ninyong siyang kusa. Ang mga alagad ni Jesus ay naglilingkod para sa lahat at kahit kanino man. Dahil ginagawa ito para sa Panginoon. Naglilingkod tayo na puno ng kagalakan, kasiyahan ng ating mga puso. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kahit anumang sitwasyon at anumang panahon na pinagdadaanan natin, maniwala po tayo, kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari at mangyayari pa. Dahil alam ng Diyos kung paano niyang inililigtas ang mga tapat na mga anak niya na naglilingkod sa Kanya. Purihin po ang Diyos. Dapat nating tandaan na ang ating pinaglilingkuran ay ang ating kataas-taasang Diyos at makapangyarihang Diyos. Kaya deserve talaga ni Lord ang lahat ng papuri. Amen. Hallelujah. Habang naglilingkod tayo sa isa't isa, sa pangalan ng Panginoong Jesus,
matatamasa po natin ang lahat ng kapahayagan at mga pabor ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, ini-encourage ko po ang lahat na ibigay na po natin ang pinakamahusay na paglilingkod sa lahat ng oras at pagkakataon na tayo ay binubuhay ng Diyos. At habang tayo po ay naglilingkod, gagamitin natin yung mga kaloob na espiritual na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At maraming ministry na pwede tayo ma-involve para mapaglingkuran ng ating Panginoon. Hindi lamang maging apostol, pastor, ebanghelista, guro na tumanggap ng mga espiritual na kaloob. Mayroon po tayong evangelism ministry. Meron po tayong music ministry. Meron po tayong children ministry. At may mga kaloob din ng spiritual, yung pagiging giver sa iglesia para sa gawain ng Panginoon. Ito po ay spiritual gifts din po. At yung pusong nagmamalasakit sa paglilinis sa loob po ng iglesia kapag nakita na niyang marumi at walang naglilinis, purihin po ang Panginoon. Ito yung spiritual gifts din po na magkaroon pa yun ng nasain na magawa din po natin na maglinis po ng ating church. Dahil lahat naman ito ginagawa natin para sa Panginoon. Yung pagtulong sa mga kapatid na alam mong walang ibang inaasahan, kundi ang tulong ng Diyos. At ikaw kapatid, instrumento ka na maging daluyan ng pagpapala na maibabahagi sa mga nangangailangan na mga kapatid. Ito ay isa ring ministry. Ito po ay spiritual gifts kasi hindi mo magagawa yon kung wala kang kaloob ng pusong mapagbigay. Purihin po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At marami rin pong gumagawa nito sa loob ng iglesia. Purihin po ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At ito po ay paglilingkod pa rin natin sa Panginoong Jesus. Ang paglilingkod po ay pakikibahagi ng mga tinawagan ni Kristo, nagmamahalan para sa dakilang misyon, sa pagpapalaganap, sa pagtatayo ng matatag na paghahari ni Kristo sa loob at labas ng kanyang iglesia. Aplikasyon na po, malapit na po tayong matapos, purihin po ang Panginoon. Alamin po natin ang mga espiritual na kaloob sa atin upang magamit po tayo ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo ng paglilingkod. Ihanda po natin ang ating mga buhay para po sa paglilingkod. Paulit-ulit po yung paglilingkod dahil ito po yung ating pinag-aaralan. Number 3, sa application po. Ang mga espiritual na kaloob sa atin ay instrumento ng Diyos upang magamit at bilang tugon sa ating paglilingkod sa Kanya. At upang maparangalan natin ang Diyos sa mga buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Buong buhay natin, ibigay po natin para sa Diyos. Dahil siya naman po ang unang nagbigay nito sa atin. Hanggang nasa sa atin ang mga kaloob na spiritual na ibinigay sa atin, lahat ng pabor sa atin ay mararanasan natin. Dahil ang lahat ng bagay ay sa Kanya naman talaga nanggaling. Ngunit kung hindi natin pagyayamanin ang mga kaloob sa ating mga spiritual gifts, lahat na ito'y kakalawangin at mawawala rin lahat sa atin. Purihin po ang Panginoon. Lagi po nating alalanin sa lahat ng ginagawa nating paglilingkod. Alam ng Lord lahat yan at walang makalalagpas sa Kanyang paningin. Kasama natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat araw, sa bawat oras, kasama natin ang Diyos. At nangako siya, hindi niya tayo iiwan, hindi pa rin niya tayo pababayaan. At ika-4 po, ipanalangin lagi natin na magkaroon po tayo ng pusong masayahin, mapagpasalamat at habang naglilingkod kay Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, O Diyos, sa mga salita mong naipahayag sa oras na ito, Panginoon. Tinuturuan mo po kami na maging mabuting tagapamahala mabuting katiwala ng mga ipinagkaloob mo po sa amin ng mga spiritual gifts. Ang bawat isa, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, na loobin mo, O Diyos, na sila, Panginoon, ay patuloy na magamit mo, Panginoon, sapagkat ang nais mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ay tumanggap nito at magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo upang patuloy ang iyong
paghahari, Panginoon, ay sakupin mo ang buong mundo. Sa pamamagitan, Panginoon, na mga anak mo, gagamitin mo, Panginoon, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Maraming po salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Dalangin po namin na habang po kami naglilingkod, magkaroon po kami ng pusong masayain at lagi handang sumunod sa panawagan mo para sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. So, praise God. Yung binanggit ni Sister Luz kanina, no, yung Romans 8 verses 6 to 8, ganito sinasabi po, ano, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. No? Kung magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. So, ibig sabihin po mga kapatid, madaming binigay sa atin, no? Maraming paraan para makapaglingkod sa Panginoon. No? Hindi lang yung, kanina yung binanggit niya, yung iba ay tinawag na apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Hindi lahat ay tinawag ng ganon. Pero lahat tayo ay meron tayong gagampanan. So maring hindi ka pastor, hindi ka propeta, no, hindi ka ebanghelista, hindi ka guro, pero may iba, no, may iba. Marami po, hindi lang iyan. Kasi iyon yung mga sikat eh. Iyon yung may mga iba pa mga kapatid. At number one na pinapagawa sa atin ay itong Matthew 28:19-20. Iyon po ang yung general duty ng mga Kristiyano, no. Hindi lang 'yan sa mga leaders. Lahat po ng lahat ng mga mananampalataya ay ito po yung therefore go and make disciples of all nations. Yan po yung pangunahin sa atin, mga na tinatawag tayo ng Diyos. Ang sinasabi, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So okay. So ibig sabihin po mga kapatid, iyan po lahat tungkulin natin bilang mga Kristiyano. Magturo tayo ng sabi ay humayo at gawing alagad ko ang mga bansa. Sabi ni Jesus, no. So kumbaga ay tayo po lahat yan ay ang bawat Kristiyano ay dapat po ay nagwi-win tayo ng soul, no? So ngayon po ay yun yung ating pagkilos ngayon. Diyan tayo tinatawagan. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, marami sa atin humahayo. 2x2, 3x3, gano'n, no? Kasi yun talaga yung yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ngayon po ay pinapahayo tayo, no? Ang bawat isa sa atin. Ngayon, huwag tayong matakot. Kasi basta kailangan mag-pray, no? Pangunahan tayo ng Panginoon, no? Sa ating paghayo ay hilingin natin ang pangunguna ng Banal na Espiritu. Amen. So ngayon, ano yung maring sabihin yun, hindi kayo sanay mag-share. Yung patotoo lang, kung paano gumawa si Jesus sa buhay ninyo. Yun lang, sapat na po yun para magamit tayo ng Panginoon. Remember na yung mga sinaunang mga alagad mga kapatid, yung mga hindi nakapag-aral po yun, di po ba? Yung karamihan po doon, mga mangingisda.
Hindi sila kagaya ng sinasabi niya, no? Hindi mataas ang pinag-aralan, no? So, hindi po requirements yung mataas ng pinag-aralan, mga kapatid. Ang gusto lang ng Panginoon, kung willing tayo na sumunod, no? Kung willing tayo na paggamit. Kasi kung napapansin po ninyo, iba na talaga yung panahon ngayon. Maobserbahan ninyo natin, no? Ibang klase pagtaas ng mga bilihin ngayon, mga yung gasolina, no, yung diesel, lakas tumaas. Buti na lang nag-declare ng ceasefire yung nag-aaway sa Middle East, no, yung US, yung Iran, tsaka yung Israel, na 2 weeks na ceasefire. Sa ngayon ay pwede nang dumaan doon sa tinatawag na Strait of Hormuz, yung mga barko na naglalaman ng diesel langis, no. Yung langis kasi yung mga kapatid, yung langis na yun yung pinoproseso para gawing gasolina, gawing crudo, gawing gas, no. So actually yung miminahin niyan, ang minimina na yung langis yun, langis. Yung langis na yun, mga kapatid, ipaprocess yun. Magiging ang unang-unang produkto niyan is gasoline. Yun ang unang-una. Susunod na produkto na makukuha doon is crudo, diesel, no. Susunod na makukuha doon is kerosene. Kaya po doon sa langis na yun, marami na po produce. So yun po, doon ang gagaling yun. Ngayon, mga kapatid, bumababa na yung presyo ng sangayon sa balita kanina, nanonood ako bumababa na yung presyo ng langis. Pero sabi nga nung mga analyst, hindi pa natin mararamdaman 'yan. Hindi pa kasi yung mga binili nila na langis, sa mahal nila binili 'yon, kumbaga nung panahon na yun. Kaya ibebenta rin 'yon sa mahal pa rin. Kaya sabi ng mga analyst, although bumababa yung presyo ng mga ng barilis na langis na binibili nila, hindi pa rin natin maramdaman niya, mga kapatid. Sabi nga ng mga analysts, mga 60 days bago natin maramdaman yung pagbaba ng presyo ng gasolina, ng diesel. Pero ipanalangin po natin na magtuloy-tuloy na yung negotiation, mga kapatid. Pag-pray po natin yung ang ginagamit ng Diyos para mag-usap yung dalawa, yung US saka yung Iran, yung Pakistan, yun ang ginagamit. So kaya nga po ako natutuwa ako sa Pakistan dahil meron siyang word na pinapakinggan siya ng Iran, meron din siyang credibility na pinapakinggan siya ng US, no. Kumbaga nagagamit yung Pakistan. Kaya po ipag-pray po natin na magtagumpay yung negotiation. Magkakaroon na naman ng paghaharap Mag-uusap sila doon sa lugar na tinakda ng Pakistan. Namamagitan dito yung Pakistan. Salamat na lang at malakas yung loob ng Pakistan na mamagitan, no? Kasi walang namamagitan, kaya tuloy-tuloy yung away nila. No, yung binobomba ng US yung Iran, ganyan, no? Yung Iran naman, ang pagganti niya, ang binobomba niya ngayon yung Middle East. No, yun, ganun ang nangyayari. Kaya po ipag-pray natin na magkasundo na sila. No, pag-pray po natin na magkasundo na sila. Kasi sa totoo lang, tayo po ay apektado. No, pag nagtuloy-tuloy yung kanilang digmaan, mga kapatid, apektado tayo kasi yung presyo ng gasolina ay pataas ng pataas, no. Pag tumaas po yung presyo ng gasolina, kasunod na yan, lahat na. Tataas yung pamasahe, tataas yung mga bilihin, tataas po lahat. Lahat po yan, hindi po pwedeng kahit mga LPG, lahat po yan, carried lahat. Kaya kawawa yung mga Pilipino, tayo. Kaya po panalangin po natin na magkasundo na sila. Kasi ngayon 2 weeks na ceasefire, no. Salamat at
namamagitan yung Pakistan. Salamat. Ako po'y natutuwa talaga at pinag-pray ko na magtagumpay, no? Pero ano man ang mangyari ay basta ang pagtitiwala natin ay sa Diyos, no? So hindi natin alam kung gaano katagal yung kung magkakasundo sila o ano. Basta ang ating pananaw is mamagitan po tayo, magagamit tayo ng God sa pamamagitan ng panalangin, no? Idulog natin sa panalangin na magkasundo na. Okay, so yun po, yun ang natin, yun ang papel natin mga kapatid. Tayo bilang mga Kristiyano ay idalangin po natin, isama natin sa ating mga prayer request. Kasi kailangan po natin dahil apektado tayo lahat. Buong mundo mga kapatid ay apektado rito. Kaya po kailangan ay maging part tayo ng solusyon. Ano yun? Pag-pray mo, pag-pray natin, tayo, magkaisa tayo. Kapag ka po nagkaisa tayo na idinalangin natin yan, ay i-consider yan ng Diyos. Pag tayo nagkaisa. Amen. So, kaya lang mga kapatid, ano man, di natin alam kung ano yung mangyayari, no? Basta, ang dyan is, bilang mga Kristiyano, ang pagtitiwala natin ay sa Panginoon. Amen. So, huwag tayong matatakot na magkakaroon ng gera, ganun. Huwag po. Kasi ang Panginoon ang nagko-control po niyan. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Basta ang pag-pray po natin na magkasundo sila. Ginagamit ng Lord, ginagamit para mag-usap, mag-negotiate. Yung Pakistan, natutuwa nga po ako kasi yung Pakistan, meron siyang word na pinapakinggan siya ng Iran. Gayun din, meron siyang credibility na pinapakinggan siya ng US. Kaya po, kumbaga, ginagalak nila yung Pakistan. Amen. Kaya po, isamahan natin ng prayer na magkasundo na. Amen. Amen. So, magkasundo na sila. Amen. So, and then, habang sila, tayo naman dito mga kapatid, ang pinapagawa ng Lord is makapanalo ng kaluluwa. Yan po, yun ang natin. So, kagaya ng ating team, Let Us Win Souls for Christ, no? So habang pinagpe-pray natin yung pagkakasundo ng US, Iran, tsaka Israel at ng buong mundo, ay gawin natin na makapanalo ng kaluluwa, no? Amen. Habang may pagkakataon pa, dali natin sa Panginoon yung kaya nating dalin. Huwag tayong matakot. Ano i-share natin? Ano yung patotoo mo? Yun lang po mga kapatid, yung patotoo mo. Ipatotoo mo kung paano ka binago ng Panginoon. Sapat na po yun para magamit ka, para makapag-testimony ka, para makapag-win ka ng kaluluwa. Tapos isa pa, anyayahan mo dumalo sa church. Pagka naanyayahan natin na dumalo dito, meron namang sasalo doon meron tayong salvation ministry. Siguradong masisharean po yan ng salvation. Basta in-invite natin sa church. Amen. So yun po, mag-testimony tayo tapos invite natin sa church. Amen. So mga kapatid, ang pinag-aralan po natin ngayon is serving Jesus, no? Maglingkod sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tinawag, tayong lahat ay qualified na maglingkod sa Panginoon. Lahat ng mga nanampalataya kay Jesus bilang Lord and Savior ay qualified na maglingkod sa Panginoon. Ano yung paglilingkod natin? I-share natin yung kabutihan ni Jesus sa ating mga buhay. Kung ano yung naranasan nating kabutihan, i-share natin sa iba. Amen. Praise God. So mga kapatid, ganun lang po. No? Salamat doon sa ating pinag-aralan ngayon, no? Yung serving Jesus. So sabi nga, nabanggit nga ni Sister Luz na serving Jesus every day. No? Every day po talaga lahat, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi tuwing Sunday lang, no? Araw-araw po. Amen. Praise God. May mga humahayo tayo. Kung ibang walang kinabibilangan na grupo, it's about time ay magbuo kayo ng grupo na sasamahan. Amen. Tatlo-tatlo, pwede. Dala-dalawa, pwede. Para makapanalo tayo ng kaluluwa. Mahalaga po mga kapatid, habang may oras, habang may pagkakataon,
ay gumawa tayo. Amen. Yun po panawagan mga kapatid. Serving Jesus. Amen. So praise God. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Praise God.